Well, may mga lumabas na issue ng flood control dahil na rin dun sa mga sunod-sunod na bagyo, 'di ba, na naranasan sa Pilipinas. And then ang nag-umpisa ng ano is si Bongbong, si PBBM. Pa-press con siya, may PowerPoint presentation pa, nilabas yung mga top contractors, 'di ba, top 15 contractors. Saka may ano, may website ba yung isumbong Oo, kay ta's BBM? nilaunch yung sumbong-sumbong kay ano, isumbong mo kay Pangulong Bongbong. Ayan. So, doon sa isumbong mo kay Pangulong Bongbong, ano yun, doon mo makikita yung mga DPWH projects na nagawa. So, even kung trip niyang i-browse, pwede naman. Kasi ang point talaga ng website na yun is para makita yung mga projects, yun, magkaroon ng visibility yung mga tao, mga projects na ginawa sa mga lugar. Kasi parang Google din yun eh, pwede kang mag-search, halimbawa, Valenzuela, o kaya Bicol, ganyan. Pwede mo ilagay, makikita mo doon lahat ng list ng projects. Pero kasi yung mga ordinaryong tao, hindi naman titignan yun eh. Tayo ba titignan ba natin yun? Syempre hindi. Ano naman gagawin natin doon? Pag nakita natin yun, okay, andito yung values. Pero hindi naman natin yung titignan natin yung location mismo, yung coordinates. Kasi may coordinates yun eh. Yung bawat projects. Di mo naman pupuntahan yun eh. Ano naman gagawin mo doon? Di ba? Not unless you're an investigative journalist. Yan, pupuntahan mo talaga. But anyway, ayun nga. Dahil doon, nag-start na ng mga hearing. Di ba? Sa Congress and sa Senate. Sa Senate, nung si Chis Escudero pa yung nakaupo, ang Blue Ribbon Committee chairman is si Marcoleta. So ang napanood ko dun sa hearing ng Blue Ribbon Committee noon is yung umattend si Sara Diskaya, yung ano, yung babae. Sa totoo lang, ito rin man talaga yung nakikita ko ever since nung kahit last year nung nanonood ako nung Quadcom sa Congress at sa mga hearing sa Senado, na yung mga tanong kasi sa Congress, for some reason, ano sila, may patutunguhan lagi. Like per congressman, may line of questioning na mga abogado talaga eh, na parang pag nagko-cross examine, di ba? May mga preliminary questions, mga premise, ina-establish nila. Tapos habang tumatagal, hinuhuli nila ng hinuhuli hanggang makuha na nila talaga yung totoo. Hindi na makatanggi yung ano, tinatanong, 'di ba? Doon sa Congress pa gano'n always, ever since. Um, Hindi po ako supporter ni Romualdez or ng mga congressman, pero kung nanonood kayo, if you guys are paying attention at nanonood kayo, tinatiyagaan niyong panoorin yung mga hearing sa Congress na napakahaba. Mapapansin niyo yung difference. It's almost night and day yung difference ng way of questioning ng mga kongresista versus sa mga senators. Mga senators kasi bato lang ng bato ng tanong eh. Oh, tsaka parehas lang din naman, parehas may grandstanding sa Congress and Meron, sa oo. Senate. Meron naman. Senate masyadong ano lang din kasi minsan obvious tapos may mga parang mga jokes pa na uncalled for na parang dapat seryosohin yung usapan pero may mga alam mo na may mga sinisingit pang gano'n. Both naman sila is parang dinedepensahan nila yung isa't isa na yung Congress dinedepensahan nila yung mga congressman, na ito tinuturo sa Senate, nagli-lean na yung most guilty is yung mga senador. Then senators naman is Congress. Anyway, dun nga sa unang hearing na yon yung umattend si Sara Diskaya, isa rin 'to sa mga tingin ko na nagpagalit sa mga tao, eh, lalo. Nung tinatanong si Sara Diskaya about dun sa mga luxury vehicles, talagang straight up sinasagot niya ng diretso, eh, 'di ba? Na, "Oh, meron kang ganito, magkano 'yan? Oh, ilan yung luxury cars niyo?" Sinasagot niya talaga, eh. Alam mo 'yun, double-edged din, eh, yung pagsagot niya ng totoo, eh. Kasi una, okey sinasabi mo yung totoo, pero kini-claim mo kasi na binili niyo 'yun or nakuha niyo yung mga 'yun, yung mga assets niyo through legal means, not through corruption. So, I think yun yung nasa isip siguro ni Sara Diskaya that time na
kahit sabihin niya 'tong ganito, ito naman talaga yung totoo, pero ang ipapalabas natin is hindi tayo corrupt, hindi tayo kumuha ng funds from the money dun sa contracts na nakuha natin sa DPWH. Imagine, yung mga district engineers lang sa Bulacan, 'di ba? Billion-billion na yung nakukuha, right? Ano pa sila na biggest contractors tapos ilan yung ano nila, siyam? 12 na kumpanya under their name. Sinasabi nila nag-divest na sila, hindi na sila yung owner nun or what. Pero mga kamag-anak din nila yung registered owner nung iba eh. So, malamang sila rin yun. Mga dami lang yun, binibigyan lang nila ng pera yun, pero sila pa rin nag-manage nun. Even si Raffy Tulfo nun, nagalit. Dahil nga magulo yung organization ng Senate pagdating sa pagtatanong. Bawa, just to give you an idea sa mga nanonood. Di ba, si Alvin nagtatanong, di ba? Tapos, hindi pa tapos yung line of thought ng questions niya. Biglang may sisingit. Mr. Chair, ganyan-ganyan. Mag-interject. Tapos magtatanong bigla. Kasi kailangan pag nag-interrupt ka, follow-up question dun sa previous question na tinanong. So relevant dapat sa kakatanong pa lang na tanong. Kaso yung ibang tanong ng mga senador na sumisingit lang, either onting-onting relevance lang ang meron dun sa previous question or ibang tanong na. So mag-interrupt, relevant. Let's say, sige, relevant dun sa previous question. Tapos iba na yung tatanungin sa susunod. So parang kinukuha nila yung time ng ibang nung senator na nagtatanong mismo. So ganoon pa ulit-ulit. Tapos ang nangyayari pa, yung mga DDS senators pa yung mga palaging sumisingit na kumukuha ng time ng ibang senador na nagtatanong. Kaya even si Raffy Tulfo, si Idol Raffy, galit na. Mr. Chair, you're unfair, sabi niya kay Marcoleta nun. Kasi si Marcoleta, bago lang naman yan eh, di ba? Unang beses niya lang naging senador. Tapos binigay kaagad yung Blue Ribbon Committee, the most powerful committee in the Senate, right? Siya daw kasi yung ano eh, 'di ba? May background as a, let's say, trial lawyer, 'di ba? Kumbaga siya yung fiscalizer ng mga DDS block. Meron siya experience as a trial lawyer, pero wala naman siya experience as a judge. Iba pa yung plenary experience, 'di ba? Exactly. Yeah, iba yung plenary experience and yung committee chair, more on ang ginagawa is mag-facilitate ng hearing. Nagtatanong din sila, like parang sa courtroom, di ba? Yung judge, nagpa-facilitate lang nung defense and prosecution. Right? Kaya nga meron silang gavel eh, di ba? Yung hammer na wooden hammer. Kaya meron silang gavel eh, dahil sila yung judge, presiding officer, basically. Anyway, ayun nga. So, ang gulo. Tapos, hindi niya pa alam yung dynamics yung temperament ng mga senators. Kasi nga, bago pa lang siya doon. Ang hirap din talaga i-manage nun. Ang interesting pa doon, pino-float niya yung idea na gawing state witness yung mga diskaya. Isa pang interesting doon is, hindi alam ng mga senador na nandun na may statement yung mga diskaya na lalabas during that hearing. Wala silang kopya ng statement. Ang meron lang kopya nun is si Marcoleta. Right? So, nagkakaroon na ng something eh. Ibig sabihin, okay. So, ibig sabihin, nakausap ni Marcoleta yung dalawa, yung mag-asawa, para magbigay ng statement, sa kanya binigay. Siya yung head ng Blue Ribbon Committee. Doon lang nilabas. Ang problema, courtesy mo kasi as a committee chairman, na pag may ganong development, heads upan mo na agad yung ibang senador. Parang sa atin, di ba? Kung meron tayong gagawin sa podcast, heads up na agad. Ito yung iniisip ko, parang gusto kong gawing topic ha. Para ready rin kayo, prepared din kayo. I think yung excuse ni Marcoleta at that time was parang medyo last minute na, kaya hindi na nabigyan ng copies yung mga ibang senators. Nakita ko rin yun. Yeah. Pero ang problema kasi doon, meron tayong email. Pwede mong picturean yung document. Pwede mong isend sa mga staff nila. Kahit gabi pa yan, let's say, 9:00, 10:00 ng gabi. Or, umaga man lang, before yung hearing, pagising nila, makikita na nila yun, may sinend si Marcoleta, na sa kanila titignan. Makakapag-prepare sila, right? Saka yung mga staff nila makakapag-prepare. Pero walang ganun na nangyari. Doon sila nagkagulatan. Sa pagkarinig ko po sa mga sinasabi ninyo ay wala kayong kasalanan, totoo ba yun?
Yes, Your Honor. Ito. Ibig sabihin nun ay malinis kayo bilang isang lingkod bayan. Yes, Your Honor. Ano po? Yes, Your Honor. Yes. At kung sinasabi natin na malinis kayo, ibig sabihin ay hindi kayo nangurakot nung kayo ay district engineer. Yes, Your Honor. At paninindigan mo po yun. Yes, Your Honor. Sino ba ang mas mayaman sa inyo ni Mr. Bryce Hernandez? Kayo o siya? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko naman po alam ang assets niya. Doon sa nakikita mong mga suot-suot ninyong mga relo, mga dala-dala mong sasakyan, compared sa inyo sino kaya sa inyong dalawa sa pagkaalam mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Okay, balikan Yes, natin sir. yan. Sabi mo, you're clean, you're not corrupt. So are you willing to produce your salience while you were a district engineer? Yes, Your Honor. May we Di ba? Yung line of questioning ni Shell Jokno, ito yung sinasabi ko kanina. Yung line of questioning ng mga congressman compared sa Senate. Meron siyang premise. So, una yung tinanong, sinasabi mo ba na malinis ka? Yes, Your Honor. Para magkaroon siya ng matanong niya mahingaan niya ng commitment yung tao to produce yung salin. request, Your Honor, that Diba? the statements of assets and liabilities of Mr. Alcantara Kasi malinis daw eh. submitted Right? to this committee. Willing din po ba kayo magsabit ng waiver ng bank secrecy law? Wala naman po akong tinatago pero siguro naman po it's my right to reject po yung request po. Pwede lang po. Pakisagutan po, willing po ba kayo na mag-waive o hindi? I think wala naman po ako tinatago, Your Honor, pero I think it's my right not to sign a waiver po. So you're saying that Siyempre, you hindi. are not willing to sign a waiver of the bank secrecy law? Yes, Your Honor. Alright. Sabi mo nga rin kanina, wala ka naman na tinatago. Are you willing also to sign a waiver of the cellphone records that are in the possession of the telco? Ano bang telco ang ginagamit ninyong kumpanya? Ito po, I think Globe po yata. Globe. Ilan po ang cellphone ninyo? Dalawa po, Your Honor. Dalawa pareho po siyang Globe. Hindi ko na po Si Bryce Hernandez, he agreed salin, bank waiver din ng telco records niya. Lahat. Pero eto, si Henry Alcantara, he doesn't want to. Suicide mission na talaga si So, parang Bryce eh. kahit na sabihin natin si Bryce, 'di ba, parang may mga areas of opportunities pa siya na sana ganito yung meron. ginawa niya, may presentation siya. Pero yung charm ng, let's say, ng mga present niya dito or yung testimony niya is yung pagiging unprepared din at the same time. Kasi bukod sa dun sa picture ng pile of cash, 'di ba? Yung sa tawag dito sa disappearing messages. Sa akin, nag-strike siya as something na, 'di ba, ba't ka setting ng disappearing messages, may tiyatago ka ba? Exactly. Kasi parang imposibleng ayaw mo lang ma-flood yung messages mo or something. Kasi for sure high-end yung mga phones yan, yung mga memory niyan, 'di ba? As let's say senator or lawmaker, mas gugustuhin mo na may mga record ka ng mga conversation, 'di ba? Parang mas makakatulong yun sa trabaho mo. So, parang suspicious talaga na ba't ka naka-disappearing messages. Yes. Pero ayun, that's what for me, what made Bryce like somehow credible din than the Discayas, kasi nandun nga yung parang may pagka-unprepared na kung style niya, parang dinala lang siya doon bigla eh. Tapos talagang So, bigay ayun, lang siya pero- na, bato lang siya ng bato. Oo. Right? Tsaka ayun, given na pag napunta ka dyan, may mga details ka talagang hindi masasabi, Makakalimutan. lalo na kung hindi hindi naman masasabi. ikaw yung boss. Dinadaanan ka lang ng pera. Lahat naman, I think, majority of the Filipinos na tumututok dito, yun naman talaga yung sentiment na si Bryce talaga siguro yung pwedeng susi na maging turning point nitong mga hearing na to. Kasi siya yung talagang lahat binibigay niya eh. 'Di ba? Okay, nagbigay siya ng screenshots, nagbigay siya ng mga picture na ganyan. Granted, may mga tinatanggi siya, which is, syempre, ayaw niya rin naman na magmukha siyang masama after all ng binigay niya, 'di ba, na information. Kasi nakukuha niya, alam mo yung mga ginagawa niyang ganito, na nagpapakita siyang picture, screenshot, nakukuha niya yung sympathy ng mga tao somehow. Guilty pa rin yun. Kasi million pa rin yung napunta sa kanya. Meron siya Lamborghini, 'di ba? Watches niya, ganyan. Guilty pa rin talaga si Bryce. Pero hindi mo rin maipagkakaila na malaki yung naitutulong ng mga revelation na binibigay niya dito. Na uncensored, Yeah. unfiltered. Hindi siya yung pinatawag sa Senado, bago yung hearing, naka-prepared na lahat ng sasabihin niya, naka-prepared na lahat na ipapakita niya. Dito hindi eh. 'Di ba? Meron po akong papakita na picture na ganito. Nako-caught off guard yung mga politicians ngayon kasi
parang ticking time bomb yung ganong type ng resource person Kasi hindi mo alam kung ano yung sasabihin susunod. Na baka yung pangalan mo na yung sunod na kung nakipag-deal ka man sa kanila. Kaya kabadong-kabado sila Joel Villanueva at si Jinggoy about this. Kaya umuusok yung mga puwet nila Tsaka yung yung line of questioning, sabi mo nga, iba nga sa Congress. Yan. I mean, I've seen this with the Senate din naman. Like, let's say si Marcoleta, sila Cayetano. Pero dito, sa specific issue na to, yan, si Congressman Luistro, yan. Medyo matino rin magtanong yun. And of course, si Jokno. Sinasabi mo nga, di ba, yung line of questioning talagang, kita mo yung premise So, for me, yun May parang target information na gusto nila makuha. May mga trap questions na parang, let's say, unrelated dun sa main question niya. 'Di ba? Parang itatrap niya para ma-corner yung resource person doon. Tapos bigla niyang lalapagan ng ng ganung tanong. Sabi mo, nakatira ka dito for 10 years or sabi mo nag-aral ka sa ganyan tapos ngayon di mo matandaan. So, that method, it's very, impressive. Diba? Yun yung talagang for trial lawyer. Kasi sa korte, ganun talaga yung cross-examination na ginagawa Kaya nga sayang, wala tayong impeachment Kasi sila yung prosecutors dun, sila Jinky Luistro, saka ito sila Shell, diba?